If you want to step up, if you want to reach your next level, if you want na maalis tayo doon sa ating kinasasablakang kalagayan ngayon na gusto nating makaahon muli at magkaroon tayo ng progress sa ating buhay, tatlong bagay po ang kailangan nating gawin based sa 1 Peter chapter 4, verses 7 and 11. Number 1, stay cool. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, cool ka naman. Pastor, mainit eh. Okay, mag-alala. You know what? I believe darating po ang araw, literally, magiging cool tayong lahat dito. You know why? Kasi parang nakikita ko, may mga malalaking air conditioning unit yan. And you will have a very cool worship. Amen! Ayaw na. Actually, kaya na kayo dyan nun, ba? Dito lang, kaya lang, kailangan ko mag-expand, dumami. But anyway, hindi air condition ang gusto ko sabihin dyan. Pero bagamat pwede yun. Stay cool! How do you stay cool? Pray. It's that simple. Sabi ko ng verse 7, I want you to look at this. The end of all things is at hand. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos ay ganito, ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na. Ano ba yung katapusan ng lahat ng bagay na sinasabi niya? Hindi yung katapusan ng lahat ng bagay. No. Sa Bible, sinasabi po na mayroong itinakdang panahon ng Diyos upang ang lahat ng bagay pangyayari dito sa ibabaw ng lupa ay magkaroon ng katapusan kung dumating po sa kanyang sukdulan. Ano yun? Ano wala na? Ayun. Ibig ko po sabihin, gusto ko pong ilagay niyo po sa isip niyo. Sa ating panahon ngayon, may panahon na dating it will come to an end. And it is very near. What is the implication? Ano po ang implikasyon nito? Pagka naiintindihan natin na lahat ng bagay dito sa lupa magkakaroon ng kawakasan o katapusan. Sabi ng verse 7, therefore, every time na may marinig tayo, makita tayo ang salitang therefore, ibig sabihin yan, ito ang inyong dapat tugon. This must be your answer based doon sa naunang statement. Dahil ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng katapusan. Sa makatuwid, ito ang dapat gawin. Ano yun? Be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. The word be of sound judgment, ibig lamang mong sabihin niyan ganito. Ayusin mo yung isip mo. Magpasya ka ng tama. Huwag kang makalala. Kahapon po, habang pauwi ako galing ng aming self-summit, habang sakay po ng FX, may binalita po regarding the global financial crisis. At kagabi ko lang nalaman kung saan ang pinakasentro ng economic crisis sa Amerika. Alam niyo po saan? Ohio. Meron bang kapatiran tayo na sa Ohio? Wala? Wala kayong kamag-anak doon? Yung po ang sentrong tinamaan, doon talaga nakapokus yung global financial crisis sa Amerika. And millions of Americans are losing their jobs. Kinukwento ko po ito sa inyo sapagkat maski dito po sa atin sa Pilipinas, naapektuhan ang ilang mga hanap buhay at negosyo. Hindi naman lahat naapektuhan eh. Ang mga naapektuhan lang naman yung mga electronics, mga microchips company, say for example Intel, nagsara na siya, garments,
Kasi ang nangyari po, nagkaroon yata ng oversupply ng mga produkto. Therefore, dahil maraming supply, we have a law of demand and supply sa economics, pababa ang presyo, walang bibili dahil masyadong marami ang produkto. Anyway, gusto ko maintindihan natin ganito. Sa Bible, sinabi, bago dumating ang takdang araw na matatapos ang lahat, may mga events, may mga pangyayari, may mga klase ng tao na ang magiging attitude nila ay papasama ng papasama. On the other hand, meron namang grupo ng mga tao habang ang lahat ng bagay ay papalapit sa kanyang conclusion o katapusan, ang buhay naman nila ay papabuti ng papabuti. Sino yun? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Sinasabi po sa amin dito, when the Bible says, when I say stay cool, ibig sabihin yan, relax ka lang. Huwag kang mataranta. Totoo, merong crisis ngayon, pero relax ka lang. Stay cool. Sabihin mo ulit sa katabi, huwag ka lang. The word be of sound judgment also means do not worry. Noong ang Panginoon po ay nagkwento ng isang istorya tungkol sa isang lalaking mga hasik. Naghasik siya ng kanyang binhi sa 4 na uni ng kalsada. Tama? Mabato, sa tabing daan, madawa, at sa mahuting lupa. Gusto ko pong bigyan namin ng pansin yung pangatlo, yung madawa. Sige. Mag-class muna tayo ng isang verse dito. Matthew 13:22. I want you to understand this very carefully. The one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word. But the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke it, making it unfruitful. Naitanong niyo na ba minsan, bakit ganon? Meron mga tao, pag binahaginan mo ng salita ng Diyos, tuwang-tuwa sila pag tinanggap nila ito. Pero bakit paglipas ng ilang panahon, hindi nagiging mabunga ang buhay nila? Bagamat 4 po na klase ng lupa yan, ito lang ang gusto kong pansinin natin because this is directly related sa verse 7 ng 1 Peter chapter 4. The worries of this life. Sound judgment. Alam ba ninyo, maraming tao, even Christians, can no longer pray because they are worrying. Makinig po kayo mabuti. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung nag-aalala ka tapos nananalangin ka. That's impossible. And the word worry, ang salita kong worry, ibig sabihin yan, to be distracted in the mind. To pull in different directions. Ibig sabihin, every time we pray, and we worry about the basic things of life, hindi ka nagiging cool. Natataranta ka. Nararatel ka. By the way, ano po ba ang mga basic needs of life? Food, shelter, clothing.